Pakaupo at muli tunghayan niyo po sa inyong mga Biblia, yung ating teksto. Acts chapter number 2, verses 44 to 47. At habang inyong binabasa ng tahimik, ako po ay babasahin ng malakas ang mga nabanggit na talata. At dito yung nakasaad. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So again, ito po yung ating series, The Design of God for His Church series. Para dito sa ating prayer meeting service, at nasa pang-5 mensahe na po tayo, 5 disenyo ng Panginoon para sa kanyang iglesia na may ugnayan po sa attitude na dapat meron ng iglesia ng Panginoon. Attitude na dapat meron tayo bilang iglesia ng Panginoon at bilang mga kasapi ng iglesia ito. The kind of attitude we ought to have. Now, sa ating pong naging series na ito, ay naging daan upang i-consider ko ulit. No? Ito pong tungkol sa church. And I have taught quite a bit about the blessings that I enjoy, especially in regard to family. No? Naging daan ito upang bilangin ko, makita ko, bilangin ko, appreciate yung blessing na pinagkaloob ng Panginoon sa akin, especially pag pinag-usapan na tungkol sa pamilya. Wala akong duda sa puso ko, and I hope everyone who are here share the same conviction. Wala akong duda sa puso ko that I have been saved. And I am a part of the family of God. I have been blessed with a wonderful family of my own. Hindi lang ang immediate family. Pati may apo na ako ngayon, may manungang ko, yung mga kapatid ko. Kanina lang ay muli, pinadala na ako ng suporta ng aking kapatid na bunso. At pag may mga okasyon, di nagkukulang magpadala ng chowking. Yung aking pamangkin na lumaki na ako yung kilala ng kanyang ama, si Katrina. At sa bahay naman, yung ate ko ay laging may supply ako dyan, juice, isang ice cream pa, kaya tumataas sa sugar ko. At yung isa ng mga kapatid ko, na-retire naman sa pagtatrabaho, ay siya namang nag-aalaga ng mga pets namin doon in our absence. So yung mga binabanggit ko po ay kinukonsidera kong blessing ng Panginoon sa aking pamilya, sa aking immediate, especially ang immediate family. Pero I have also been blessed to become part of this wonderful church family. Our church is a family. Okay? Napakaraming lugar kung saan pwede akong Panginoon doon dalhin. Doon ako papagpastorin. At nung tayo nasa sports complex ka lamang, kaya in-offer din sa akin, to God be the glory, modest aside, yung Santa Rosa. Pero hindi kalooban ng Panginoon para sa akin yung gawain doon. At hindi naman yung si GMA na may misong lamang dito, hindi sa pagyayabang. Hindi na-appreciate ko yung na-appreciate nung particularly yung mga adults, yung naging ministry natin doon, bagmat sa magsing panahon. I could be the pastor of the church. And yet, una sa natin, hindi ko kasi makalimutan ang pinakitang pamamahal, pagalingan ng mga kapatiran. Nung ako po ay ma-hospital, and that was 22 years ago. Itong June ito, nangyari yung bagay na yan. At sapat na yun para maging malinaw sa aking puso at isipan na ito yung iglesia kung saan ako ay nilagay ng Panginoon.
He has placed me here, and I am thankful to God for that. Of course, I'm aware not everyone will be thankful for that as well. Not being thankful for that. But I love the church that God has allowed me to pastor, to be a part of. And as we consider the blessings that God has given us, nawa ay ating siyasatin ating puso ngayong gabi. Nawa ay walang duda rin, pag-alilangan sa inyong puso that we are blessed, that God has blessed us. See, napakaraming mga churches, in truth, who would love to have what we possess. Of course, may mga mas malaking iglesia, mas sabi natin pinagpalang iglesia, mas sabi natin mas matagumpay na iglesia kaysa sa atin. And may mga iglesia, natitiyak ko, hindi pa kumayabang, and to God be the glory, na nanaisin na to have what we possess. Naisin kung ano man meron tayo, kung ano man yung ating nagagawa. Meron mas senior sa akin, pastor nung anak niya na nagpapastor na rin, at nasabi ito po sa discipline. And kumbaga, I consider it to be a complimentary. Sabi niya, kung gagawin natin sistema ng Pastor Mara-Mara, maubos tayo. Sabi nung senior pastor to sa kanyang anak, maubos tayo. Dahil nga, batid naman nila na tayo ay nag-exercise ng discipline. So in other words, may mga bagay na meron tayo, kung batid nyo lamang, nangyayari sa atin. Sabi nung isang pastor, batang pastor, hindi taga-Grace, pero isang anak din ng pastor. Sabi niya, na may bless ako po sa church nyo. At yun, nakita lang niya sa picture nyo. Kailan na, sabi ni Pastor, nakakatawa, Pastor, yung nasusubaybayan namin nangyayari sa aming sending church sa Paranaque. So again, there are a lot of churches. I honestly believe, again, modesty aside, that to God be the entire honor and glory and praise, that we would love to have what we possess. So ito pong ating mga binasang talata, ating teksto, ay nagbibigay po sa atin ng insight into the makeup of the early church. Bigay po sa atin ng ng idea, ng guidelines, ng example, ng instruction, kung paano tumakbo at naging attitude noong unang iglesia. And this was a very exciting time in the lives of those who made up the church. Wala man lang ng dami yung ating nababasa, pero hindi natin maitatatwa yung excitement, yung kagalakan, no? yung kasiyahan ng iglesia nito. Can you imagine natin pinag-usapan dito ay kasama yung mga new believers and newly baptized believers. Kung saan sila ay kaya natin yung kanilang excitement. Nakasumpong sila ng biyayang pagliligtas ng Panginoon at naging bahagi sila ng Iglesia ng Panginoon. Nandun yung excitement, hindi natin na ipagkakaila. At the early believers had one thing, and one thing only on their minds. And that was to serve the Lord. To serve the Lord in such a way that would honor the Lord. Hindi basta maglingkod at gusto nila paraan ng paglingkod. Hindi paraan kung saan ang Panginoon ay tunay na mapaparangalan, maluluwalhati. At sabi ng banda rin is to reach those who have not yet come to the Lord. Sa paraan kung saan ay magiging daan para madala rin nila sa pagluwalhati, paglilingkod, pagsampalataya, at siyempre una, paghaligtas sa Panginoon ng iba pang mga tao. We are blessed people.
Pero po tayong ganitong gusali, di man kasing langya, kasing laki. Pero ganitong miyembro, di man kasing dami. Pero yung early church, walang ganito. We are blessed people. Okay? Damat may mas malalaki kaysa rito, pero may iba na wala talaga rito. No? Yung ating mga kapitbahay na mga churches, may isa dyan, nakailang lipat na. At yung isa ay nangangamba na sila ay alisin na rin sa kanilang lugar. Naghahanap, kaibigan natin mga yan, naghahanap ng malilipatan. We are blessed people. But as I look at the characteristics of the early church, bigla akong napaisip. I wonder if we are where we should be. Nandun ba tayo sa dapat na kalagyan natin? Batay sa disenyo ng Diyos. Batay sa halimbawa, pinakita ng early church sa gabay ng Banal na Espiritu. Are we where we should be? Have we done all we can to be what the Lord desires of us? Is there anything, this is important, is there anything we could do to improve? Pamilyar siguro iba sa atin, di ba lahat, yung sabihan, di ba? There's always room for improvement. At meron ba bang dapat improve sa atin? Okay? As a whole, and individually. Now, hindi ba nagsising in sa inyo yung ginagawa nating mga postings na yan, yung mga unified devotions na yan, at just recently, itong ating every worship, there must be an offering. Our ating way of upgrading yung ating paglilingkod sa Panginoon. Improvements. Room of improvements. Na hindi tayo dapat ang kontento sa ating dati ng kalagayan lang, patin-atin lang, paupo-upo lang. No? Panglinggo lang. Pasok, uwi, no, walang natatandaan, walang nalalaman, walang naibabahagi. Nakita na ba natin na itong mga ginagawa natin ito ay mga pamamaraan to improve ourselves, to improve our service, to improve our testimony and our ministry bilang church as a whole. At meron pa ba kayo naiisip, is there anything we could do to improve? That's why I want us to consider the basic truths of our text as we think on the attitude of God's church. The attitude of God's church. Now, quickly, in verse 44, take notice in first part na binabanggit dyan. Sabi, and all that believe were together. So what we have here is the fellowship of God's church. The fellowship of God's church. Sinasabi po rito sa talatang ito that the early believers had all come together. Of course, wala silang live streaming, wala pa silang social media, wala pa silang internet, wala pa silang cellphone, wala silang online service. But not because they don't have that, kaya sila po ay they come together. No. This is the design of God. From the very beginning, for His people, the members of the church, to come to gather together. In fact, that's the definition. Paulit-ulit na tayo, sinaplangan. That's the definition, actual definition of the word church. A called out assembly of scripturally baptized believers gathering together in the congregation. With the common goal and passion, and that is to fulfill the Great Commission. They had all come together. Hindi lamang ito, just a select few. Kayo mga nasa online. Pakinggan ito, it is not just for a select few who have met for worship. All the people had come together.
There was a great sense of fellowship among all the believers. And there weren't many congregations within the body. Hindi pag prayer meeting, ito lang ang congregation. Pag morning service, ito lang ang congregation. Pag evening service, iba pang congregation. O ito lang ang congregation. No. They all stood together and fellowship together. If we are to be all that we could be, or we should be, according to God's design, brothers and sisters, we must all come together. We all share a common bond, being saved by the grace of God. We are all going to spend an eternity in heaven together. Amen? So why not learn to fellowship together in this life? Genuine fellowship within the church, listen, requires more than just gathering under the same roof. Iba, napunta nga, nandito nga, pero hit and run. Na walang fellowship. Reliyon. So maintindihan natin, that's not what genuine fellowship is all about. We must all come together with a desire to be together. Amen. The church will never prosper. Biyaya lang ng Diyos, ano pa mga pagpapalang tinatanggap natin. Pero sa katotohanan, kulang pa yan. Kapos yan. Tingnan niyo iba. At ano yung dahil? Bakit hindi nagpa-prosper? No? And the church cannot be all that it can be or should be without unity and fellowship among the members of the church, the local church. So brothers and sisters, we must understand, sana mag-sink in na sa ating ngayon, that we must unite together in a spirit of unity and love. Parang sabihin mo that there are a few folks that I just can't agree with or get along with. Ano sabi ng Bible? 1 John 3:14. Look at your Bibles, please. 1 John 3:14. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. You see, a love for one another, brothers and sisters, confirms our salvation. We cannot love God if we don't love each other. O nilawin lang natin na, love one another, hindi love another one. Habang ko di isang ministro eh. Ha? Ang inaway pa mong pamilya, sinasabi pa sa mong pamilya, pati ang church, because he loved another one. Nakakalungkot ano? Eh, daming kaso ng ganyan, di pa natuto, sumama pa. In 1 John 4:20, ano sabi? Konting pihit, kinangya kayo sa 1 3:14. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love whom he hath not seen? Now there is this terrible possibility that pagkagaling sa church, pag habang nagkakainan, ang iba pinag-uusapan ay ang inuulam si pastor o ang mga kapatiran. That's not a good attitude. That's not a godly attitude. You see? Sabi niyan, how can you love God? Papalabas hindi, nagkukomentary, no? It goes into this category. You hate that person, you hate the brethren, those brethren. And with that attitude, you're a liar. Sabi ng Bible. So fellowship is essential, brothers and sisters, to being all that we could be or should be for the Lord. Fellowship is essential. Now, as we continue with verse 44, last part, take notice, and at all things common. So, hindi lamang po binabanggit dito yung fellowship of God's church.
Sinasabi rin dito yung focus of God's church. The focus of God's church. They were a group of believers, listen, who not only shared a close fellowship, but a common focus. They have common focus. The early church shared everything they had. They all shared of their possessions. But more importantly, they shared a desire for the things of God. Nagkakaisa ng layunin at hangarin, ng naisip. Wala ibang motibo. Walang self-vested, walang ulterior motive. Ang pangunahing desire ay for the things of God, those things that will glorify God and those things that will help the church, will help the ministries of the church. When they came together for worship, there was a common desire to serve the Lord in all, in a way rather that please God, giving nothing less but the best. Sa paraang nakalulugod sa Diyos, hello? Ay, hindi napakayabang mo, di ka man lang makapag-amen. Napakayabang mo, di ka man lang makakaawit. Napakayabang mo, di ka man lang makasunod. God forbid. You see, we must have a common desire. Not just to serve the Lord, but to make it sure that our service is in a way that truly pleases Him. You see, they were willing to sacrifice of themselves for the good of the church. So, posible may mga nag-reklamo. May bago na naman tayo. May offering every service. Iba pa nga, di nagbibigay. Yung pa maraming komentaryo. Buti nga, ganyan lang doon kayo pasubik, bago pahiya kayo. May first fruit, may second fruit, may third fruit. One time, may nag-post, isang mayroong mga churches sa Cavite. Yung buong tithes and offering, sa pastor na pupunta. So, may nag-comment, na isa, nag-comment din ako. So, itong pastor na to, kaibigan, Pastor Vic, nagpahayag na kanya, Tapos, hindi ako aware na isa pala sila. Yun pala practice nila. Lahat ng tithes and offering sa pastor. And iba pang mga gastusin nila sa church, iba pang mga project, iba pang sa first fruit nila para sa building, ay meron silang separate offering. Na medyo parang, sorry ako kasi kinontra ko yun. Pero sabi sa kanya, if your church accepts that, I admire the church. Although sabi ko, but that is not the practice in the Bible. Tapos binigyan niya yung sa Acts na nagbebenta. Sabi ko, no, hindi yan command. You will notice, nobody commanded them to do this. Kusang loob niya. Pero hindi yan command. My point is this. Ano ba yung offering? Gano'n ba kalaki offering mo? Para ireklamo mo, para i-backbite mo, o ano pa man. Para hindi ka makasunod. Bibenta mo na ba lupa mo? Bibenta mo na ba ang ari-arian mo? Look at your Bible! Tingnan niyo po sinasabi nito. All their concern was to, and they were willing to sacrifice for the good of the church. They didn't deal with the debates and disputes of who is where or doing what. If we are to become what we need to be or should be, the church according to God's desire, we must all share a common focus. Common focus. We must all agree on why we are here. Bago pa si church Nandito pa si church, hindi ka naman pala hanggang sumunod na makipagtulungan, makipagkaisa. We have not come here to please ourselves, but to serve the Lord.
We cannot have a me and my mentality. It isn't about us. It's all about Him. Jesus is the reason, must be the reason why you are here today. We have come here today because of Jesus. We must make Him the focus and the desire of our hearts. We're against prosperity gospel. And yung offering ba natin, magpapayaman yan sa atin? Hindi. Magpapahirap ba sa inyo? Hindi. Sa katotohanan. Pero maraming church nagpa-prosper. And they don't have to compromise. They don't have to resort to worldly techniques and methods. All they have to do is to have a common goal. Sa pastor nila, sa mga kapatiran, and that is for the pardons of the gospel, for the glory of God, and for the growth of the ministry of the church. Kaya maraming mga churches hindi nag-prosper because they can never agree on what is that they need to accomplish. Dami pa yung usapang pera. Tapos na. Kaya tanong, do you ever consider why you are here? What have we met for tonight? Bakit nandito tayo? Bakit tayo nag-aaral ng Bible? What is our purpose? Your purpose for being here? Can you imagine, brothers and sisters, what this small congregation could achieve if we had all things in common? If we had all things in common. Eh, naumpisa ko na, pinapost ko yung envelope. Hindi siya sabi, mga nilopel mo. Ha? O, doon sila Pastor Philip, nakita ng Pastor Philip Friends, kung minsan nilike yan. May mga iba rin pumasok, nag-request, pinapasok natin yan sa GC natin eh. Ilang pastor. Makikita, dalawang sobre. They don't have to know how much. Kahit na magkano, mag-envelope ka. It's your testimony. It's our testimony. It's for the record. Now, nakakatuwa. Pwede pala. Kaya palang gawin. Hello? Amen. Ang ganda tignan. Pwede pala. Actually, lumaki ng konti opening natin. Pwede pala. And I want to tell you sa mga nauna. Actually, sinasabi nyo, nauna pa iba eh. Nakaka-challenge. And I thank God to those who heeded the challenge. Not only me. May iba lang tumugod din sa amin. Again, gano'n ba kalaki yan? Hindi. But obedience to the Word of God. You see, can you imagine what this small congregation could achieve if only we had all things in common? So, makita yan, bago pa ako mamatay. I'm not good, I'm not feeling good. Hindi ko dadalhin kung ano pa man sa kabilang buhay. Ano ang may pundar, ano ang maipon ng simbahan. Pero sa simbahan yan, alam ng pamilya ko yan, in-announce ko na alam niya. But I would love to see that. I pray to God, I would love to see that happen before I die. I would love to come to the house of God knowing that everyone shared the common goal. I would love for us to get beyond ourselves and see the big picture. We have a wonderful opportunity to make a difference in the lives of people. But we must come together to achieve it. We must come together to achieve it. So nakita natin fellowship of God's church, first part of verse 44, and then the focus of God's church. Hindi pinagtatalunan, hindi pinag-aawayan. Nabasa pa si ng Panginoon.
Yung isang church na nakakagulo kasi nga dis pinagagawa ng pastor. Nabisto na yung immoralidad, pinagpapatuloy pa. Pinaglalaban pa. Siya pa galit. Kaya matapang ako sabihin ito sa mga, hindi ito immoral, hindi ito karnal. Ito ang disenyo ng Diyos dapat. At hindi ito dapat pinagtatalunan. Hindi ito pinag-aawayan. Verse 45, and sold their possessions and goods, and parted them all to all men as every man had need. So we have here, number 3, the faith of God's church. The faith of God's church. Bakit? There's much that could be said about the deeds of the early church. These were people who gave sacrificially for the good of others. And the people sold their personal possessions and brought the proceeds to the church so that it might be distributed among those who were less fortunate. In other words, they were more concerned about the needs of others than they were for themselves. Now, as I consider this great act, I became aware of the faith that it took for these to do such a thing. It is faith. Because of faith. This is the act of faith. Pananampalataya lamang ang makapagdudulot para magawa ng mga mananampalatayang ito, ng mga taong ito, yung kanilang ginawa. They had come to the place in their spiritual lives that they were willing to depend solely upon the Lord to meet their needs. They were people of faith. Wala po silang alaman what their future held, but they were willing to trust God for their future. Now, again, let me make it clear that I am not in no way advocating that you ought to sell everything you own and put the money in the offering plate. I'm not advocating that. This is not a command. This is not the practice. The regular practice the church should have. But this is something that should, get our attention. Bakit nila nagawa yun? Samantala ko, offering lang. Dahil ba kalaki, reklamo ka na reklamo. Kung ginagawa mo man, may reklamo ka ba? Sabi ng Bible, di ba? God loveth a cheerful giver. Not out of necessity. Ako, baka masita ko ni pastor eh. Not grudgingly masama ang loob. But of a cheerful heart. Ito, faith. I'm saying that we need to learn to trust the Lord and live by faith. That's the message. That's the challenge. Many times we miss our blessings. Why? Because we lack the faith to be obedient unto the Lord. If we can see how it is possible, problema natin, we assume it cannot happen. Now, if we are to become what the Lord desires of us, desires and designs His church to be, we must learn to trust the Lord. Brothers and sisters, we must learn to follow the Lord. Many times, we haven't got enough faith to believe that God will do what He said He would do. Pananampalataya pa naman tawag sa atin, pero wala tayong pananampalataya. I have no doubt, brothers and sisters. Are you still with me? Hello? Huh? I have no doubt that God wants to do great things for us. Amen. And He wants to do great things through us as well. But we must have faith. We must have
faith. Of course, we are facing some tough economic times, but the church will prevail. Our ministry has grown. Glory be to our God. We have branched out into different ministries, areas of ministries. Naibabalik na natin, mas tamang sabihin, naibalik natin na yung BBS, ngayon, ibabalik na yung Children's Department, matagal na naibalik yung young people, dati panood-nood lang tayo ng virtual, naibalik na yung choir, may junior choir pa, naibalik din. Napansin niyo ba? At nakakabalik na rin tayo dito ngayon. Despite of tough economic times, we cannot cut back, mga kapatid, or delay the work of God because we can see how it will work out. No. We must press forward in the work that we've been called to do and depend on the Lord to supply the need. Depend on the Lord. Trust the Lord. Amen. That's why the question now, if you're really here with me, sabi mga sa baba, do you believe the Lord will meet your needs? Amen. Do you believe He wants us to prosper for Him? Amen. For Him, not for ourselves. Amen. That's a big difference between prosperity gospel, prosperity for the pastor, prosperity for the members. But He wanted to prosper us for Him. Amen. So we can be the channel of that blessing. Amen. So if we really believe that, let's start living as if we truly believe it and we truly trust in Him. Huwag lang tayo puro forma. Huwag lang puro tayo daldal. So we have the fellowship of God's church, first part of 44. Ano pangalawa? Let me read. You're not focusing. Let me read. What? The focus of God's church. That's what we have in verse 44b. And then verse 45 ano? The faith of God's church. Now take notice verses 46 to 47, particularly first part only of verse 47, ang ating panghuling punto sa yung last part ng verse 47. So nasabi po dyan, they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. They did their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. See here the fervency of God's church. There's the word na fervent, maningas. Maningas. The fervency of God's church. You see, the early church possessed a zeal and fervency for the Lord that was evident by the lives they lived. Nakikita sa kanilang buhay. Hindi lang pag nasa church, kundi nakikita sa kanilang buhay. Hindi lang paglinggo, kundi nakikita sa kanilang buhay, sa tahanan, saan man nandoon, anumang araw, nakikita. Take notice of God's church attendance, the attendance of the Church of God in verse 46. Again, hindi inuutos na ganito gawin. Pwede man yung excitement nila, yung zeal and fervency nila sa Panginoon. Sabi niya, they continued daily. Not just every Sunday morning or Sunday, the whole Sunday, iba mga morning lang. Not just every Sunday and prayer meeting, but daily. Ilan nyo, mahirap sa atin yan. Iba nga, nahirapan ng buong Sunday. Diba, hindi makapunta ng prayer meeting, bagamat pwede dapat eh. Dapat eh. But ito, araw-araw, di lalo nang nagreklamo, mga reklamador dyan. Lalo nang nagalit. Lalo ba yung nag-usapan, offering every service. Di araw-araw na offering yan. Lalo na nagbaktol. Lalo na sumuma ang loob. Lalo na nag-backbite.
Did you see where they were and when? This crowd couldn't get enough of the Lord. Every day they made their way to the house of God. There were things available at the temple that the world didn't offer, could not offer to them. They were being fed spiritually, growing and maturing in the Lord. In other words, they had a hunger for the God of the house. That's why they go to the house of God. That couldn't be satisfied by just attending one service. By just attending once in a while, attending a service. Oh, how we need that in our day. We need a church body that is hungry for the Lord. Sunday na lang, it's a prayer meeting, hindi pa magawa. Isang devotion na nga lang pinagagawa nakakalimutan pa, hindi pa gawin na maayos para lang masabi gumagawa. Sumusubay daily yan Magpo-post ka lang naman Problema pa, issue pa. Paano to? Paano mga bawin na ito? I don't know, but I honestly believe that we need the same thing in our day. We need the same fervency sa Panginoon, sa ministry. You see, you and me, we need all the church we can get. We need all the help and instruction that is available. This word ay hindi nag-offer what the church can offer and is offering. Kaya tayo na mag-post na kung ano Post ng forma niya kung saan ka napuntang lugar. Ba't hindi ka makapag-post ng tungkol sa Bible? Inabanggit ko na, silang plaka, hindi po personal nito, walang galit po tayo, nakakalungkot yan. Kaya mo manood ng YouTube, kaya mo maniwala ng mga fake news, pero wala kang time. Abot ka sa vaccine, ayaw mo magpa-vaccine, kaya ayaw mo rin mag-church. We need those who are committed to making their way to the services and finding their place among God's people. Again, we are living in difficult times. So, we need all the church, all that we can get from the church. And I'm not referring to material things. We need a church body that is hungry for the Lord. That's the kind of church God wanted, and He designed the church that way. Hungry for Him. So this word cannot offer what the church is offering. How come? You're more interested in the word than in the church. We need to do all we can. Are you still with me? Amen. To be at the house of God at every possible opportunity. Sabi nga, kaya lang tayo nag-ulit, para kay Warlo na lang. Kaya naman papunta rito. Nasa ibang bansa. Iba, nandiyan lang, pero online na lang. Konting ibot, online na lang po. Hindi na naging blessing pa, naging sumpa pa. Make it a priority to attend in person the house of God. So we have here the attendance of God's church. And take notice yung last part of verse 46. Ano sabi ng verse 46, last part? With gladness, sabi? With gladness and so what ito na po yun. Ito na yung pinaka-essential ng ating topic yun. The attitude. God's church attitude. Wala mang preaching, dahil araw-araw nandito sila, they were fellowshipping with one another.
Their lives were consumed with church activities. Of course, alam naman natin, we have to work and do other things. Listen, but there is nothing better than building your life around the church and its ministries and God's people. So, I noticed their attitude, no? They were filled with gladness and singleness of heart. Hindi to disgruntled group. Hindi to mga complaining about every little thing. We are not in the ministry to compete. We are not in the ministry to complain. We are not in the ministry to compromise. We are in the ministry, what? To cooperate and to complement each other for God's glory. Parang competition, no. Or complain, no. They were just happy to be around fellow believers. Happy to have fellowship with the church. They were content with what they had. And that's why we certainly need to find that in our day. Again, as I've said earlier, I love the church. Bago yung church sa pinanggalingan ko, bago ako na-send out dito, sa GMA, hindi yung perfect ng iglesia. Pero yung iglesia na pinaglagyan sa akin ng Panginoon. At mahal ko na, nandito na ako, mahal ko ang church na to. Hindi sa ano man. Mahal ko ang church because there's nothing like in it in the world. Listen, we are too blessed to be stressed. Too blessed to be stressed. Nagpo si Pastor Nat, tungkol sa stress. Sabi ko, no stress. Malapit na siya maging pastor dun. No stress. Sabi ko, dapat daw, lagi 3 o'clock. Natawa siya. Thank you, Pastor. Pero bakit hindi 3 o'clock? Kasi ala stress, di ba? Ala stress. Na-comment sabi, ala ko 3 o'clock habit. Kaya pa rin natawa. Pero ala stress. Joke lang yun. Narinig ko lang si Bulaga. We are too blessed to be stressed. Do you believe that? Yeah. Why? Because we have been given far more than we deserve. We ought to rejoice that God has spared our souls from hell. Amen. We have a beautiful place that we can worship, come and worship. Hindi marangya, hindi mayaman, but still beautiful. Amen. At pag may nasira yan, naman si Deacon Bernard para mag-ayos. Bakit walang sa pinya upo na isa? Hindi ko tapos, sorry. Alam mo nag-take home naman. So we ought to rejoice. See, there are those of like faith that we can fellowship with. Diba? We just need to refocus our attention and develop a godly attitude. See? And in verse 47, we're almost done, mga kapatid. 8:30 na. Hindi lang nakita natin dito yung fervency ng church sa kanilang attendance, sa kanilang attitude. But of course, pakita natin ang fervency nila sa kanilang affection for God and for the ministry. God's church's affection is what we have in the first part of verse 47. Praising God and having favor with all the people. So they simply love the Lord. Why? Because sabi nga natin, He had provided for their salvation, and because of this, they couldn't help but praise the Lord. If you are saved, then I know that you love the Lord.
If you're saved, you ought to love the Lord. Amen. And I know that you love the Lord. But naman sa kasi, we need to rediscover that affection. Balik na yan. Unang punta ka naman sa church, unang kakilala sa Panginoon. Wala naman reklamo eh, kahit ipagawa, gagawin natin eh. Ngayon, may mga nasisilip na tayo, baka naghihintay lang tayo ng isang big bang para tayo sumibat. You need to rediscover that affection. You see, we need to praise Him like He deserves. We need to develop a passion for the Lord. This affection ay hindi lamang reserved for the Lord para dito sa early church. They had favor with all people, sabi ng verse. Favor with all people. There is that word, all, again. The word all. Lagi pinabanggit yan. Napansin niyo ba? Kung Bible niya, bilugan niyo yung mga word yan na all. They were not the people who excluded others. They loved everyone. And the word favor is an interesting word. Ano ibig sabihin ng favor? It means that which affords joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness, grace of speech, goodwill, loving kindness. Yun po ang kompletong definisyon. Pati mo, ilagay yun. Bila ako. Sige, pagilagay mo yun. They were literally glad to see one another. They greeted each other with grace and joy. The love that they held for fellow believers was openly displayed. And ill will and discord will not survive where love is present. See? So it can happen if we would determine that we were going to love Jesus and others as we should and as we could. And now we come to the last point, and that's what we have is the last part ng verse 47. So again, we saw the fellowship of God's church, the focus of God's church, the faith and fervency. Ano sabi nung last part ng verse 47? You kindly read. And everyone, please, come on. The Lord added to the church daily such as should be saved. So what do you think? What here is the fruit of God's church. Now, it would be a wrong interpretation to assume that the early church was perfect. Wrong interpretation yan. Kaya siguro gano'n siya, perfect sila. No. Listen, it was made up of those who live in the flesh, but it was a church that desired to live as God would have them to. Laman din sila. Makasalanan, hindi perfecto. Pinatawad, ligtas, pero hindi pa perfecto. Ano kaibahan? Ano dahilan? Meron silang desire to live as God would have them to. Again, they were not perfect, but God blessed their efforts. Kaya nakita ng Panginoon ang kanilang puso. At anong ginawa? He added to the church daily such as should be saved. The people were daily living for the Lord, and they were daily seeing souls saved. At ang Diyos hindi nagbabago. Amen. You believe that? Amen. God has not changed. Amen. He is well able to do the same for us today. Is there anything more critical for the church than to reach a lost and dying world? That is likely the weakest aspect of the majority of churches in our day.
We gather together, but we are not seeing much fruit. I don't know about you, but it thrills me to see a lost sinner come to Christ in salvation. We are here again to be a witness into the world, and God wants to bless us and save lost souls. So there is no reason for this or any other church to exist without seeing souls saved. The early church, mga kapatid, again, was made up of ordinary people like you and me, like me and you. They were just committed to living for God. And because of this, God has blessed them. Meron bang unsaved sa iyong pamilya? Meron bang unsaved na kaibigan? Gusto mo ba siyang masave? Gusto niyo ba silang masave? Sure, we all do. What can we do to achieve their salvation? If we would just follow the pattern that we look at tonight, I have no doubt that God's Grace Baptist Church would begin to see much fruit for the Lord. God will bless us if we will conform to His ways. Oh, amen. So as I now close, stay with me. Amen. Prayer, maligtas si tatay, maligtas pamilya, maligtas yung anak, maligtas yung asawa. If you really wanted them to be saved, see, I have no doubt, if we follow the pattern that we have looked at tonight, and God will bless you with the salvation of your loved ones and friends. That's right. Let me now close. Kinausap pa ng Panginoon ngayong gabi. May pangailangan ba sa iyong buhay? Sa iyong pagiging miyembro, sa iyong pagiging Kristiyano, may kailangan ba isugo sa Diyos? May kailangan ba ipatama sa Panginoon? Are you living the life that God wants you to have? Do you want God to move among us so that we can prosper for Him? Then the first step in achieving our goal is what? To be honest with God. Be honest with Him. In the first place, alam naman ng Diyos eh. Yan nga, hindi ko maintindihan eh. No, sa buhay ko, pagdaanan ko na yan, at hindi mo natin pwedeng lukuhin ng Panginoon. Let us all be honest with God. Kung may pangailangan ka na alam naman ng Diyos in the first place, gusto lang ng Diyos maging tapat ka. Why not admit it and come right now and seek His help? Come to Him and seek His help. Ito sa itanong ko. Amen. May natito ngayon? Naiwain mo na lang.